Hello guys! So, ang topic natin for today, mga uri ng lalaki na dapat mong iwasan. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Eto, number 1, sinungaling. Alam nyo, kapag ang lalaking matapat sa iyo ay isang sinungaling, sigurado na magiging problematic ang magiging relasyon nyo. Kasi kapag sinungaling yan, karugtungan yan, halos kalokohan na ang pinaggagawa niyan, okay? So, para mapagtakpan ang kanyang mga pinaggagawa, magsisinungaling yan, okay? Kaya ladies, kapag nahuli niyong nagsisinungaling ang partner niyo, nako, baka hindi lang isang beses yang nagsinungaling, baka noon pa yan. Kaya ladies, yan ang dapat niyong iwasan na uri ng lalaki. Kasi sigurado na kapag ganyan, ang pipiliin mo, naku, sakit sa ulo yan. Sigurado na andyan na lahat ng mga negatibong mga kaugalian sa kanya. Hindi mo yon malalaman kasi nga sinungaling siya, di ba? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung babaero. So ladies, bago kayo pumasok sa isang relasyon, alamin niyo muna ang history ng lalaki na yan. Mag-due diligence naman kayo, okay? Mag-effort kayo na tignan ang background ng lalaki na yan. Huwag kayong basta-basta na lang sige ng sige, pasok ng pasok, di ba? Huwag ganun. Okay lang siguro kung naglalaro ka lang, walang seryosohan, okay lang yun. Pero kapag gusto mo na ng relasyon, ng lalaki na mamahalin, mag-background check ka at alamin mo kung meron nga ba itong history ng pambababae, di ba? Alamin mo kung nakailan na siya. Kasi kung nakikita mo na may pattern siya, na nagkaroon na siya ng napakaraming babae in the past, sigurado na magiging party ka na naman ng kanyang kwento, okay? At alam nyo, kapag ganyang lalaki ang matapat sa iyo, wala ka ng katahimikan dyan. Kasi mararanasan mo ang lahat-lahat ng mga masasaklap na pangyayari dahil sa pagiging babaero niya, okay? At sigurado na masakit yan sa ulo. Maraming problema ang relasyon kapag ang lalaki ay hindi matigil. Gusto pa rin na magkaroon ng iba't ibang babae, sari-saring babae. Huwag na. Number 2. Number 3, tamad. Walang ambisyon. Makikita mo ang lalaki na tamad kapag wala itong pangarap, wala itong ginagawa. Pagkakilala mo pa lang sa kanya, tambay na siya, tambayers. Wala siyang ginawa kundi maglaro ng mga games, maghapon, tapos kapag andyan na yung tropa, ang grupo, ayun, basketball ng basketball, pagkatapos ayun na, nagiinuman, ganyan na ganyan ang nangyayari sa buhay niya araw-araw. Nakaw, sigurado, natamad yan, walang ambisyon yan. So ladies, kapag nakita mo na yan sa lalaki, huwag mo nang patulan yan. At sigurado na walang mangyayari sa buhay mo. Okay? Baka ikaw pa ang magpapakain, magpapalamon sa lalaki na yan. Dahil kapag naging kayo ng taong tamad at walang ambisyon, magiging palamunin yan. Walang alam yan kundi yun lang. Okay? Yung bagay na yun lang, yung S. Wala na. Number 3. Number 4, hindi makontrol ang emosyon. So ito na yung mga lalaki na mainit ang ulo, madaling magalit. Kapag hindi na nakontrol ang kanilang sarili, ay nananakit na, aray ko. Oo, may mga ganitong lalaki. Okay? So bago ka pumasok sa isang relasyon, alamin mo ulit kapag nagde-date na kayo or naging kayo na, obserbahan mo na. Okay? Para meron ka pang chance na umatras or mag-back out, okay? Once na yan na ay nagpakita ng mga ganyang mga kaugalian, yung madaling magalit, hindi niya nakokontrol ang kanyang emosyon. Naku, delikado yan kapag nagkatuluyan kayo. Sigurado na sobrang marami kang mararanasan na pananakit, verbally at physically. Malungkot at masakit ang magiging ganyang pagsasama. So, isa yan sa dapat mong iwasan. Number 4. Number 5, mama's boy.
huwag kayong makipagrelasyon kapag napansin nyo na ang lalaki na yan ay bahag-ang buntot. Laging nakadepende sa magulang, laging nakaasa sa nanay. Wala siyang sariling paninindigan. Alam nyo, kapag nasa isang relasyon ka, tapos wala siyang sariling desisyon, lagi siyang nagtatanong sa nanay, sa tatay, di ba? Lahat ng mga desisyon na dapat siya ang gagawa, mag-decide, nagtatanong pa sa kanyang nanay. Huwag mo nang patulan yan. Kasi sigurado na ang relasyon nyo ay pakikialaman at mangingialam ang kanyang nanay. Okay? Kasi laging magsusumbong yan. Laging magsasabi ng kanyang mga problema doon sa kanyang magulang. Aray ko po. Okay? Huwag mong patulan ang ganyang uri ng lalaki. At sigurado na hindi matatahimik ang relasyon ninyo. Nakaasa lagi yan. Sasabihin ng nanay, ng magulang niya. Huwag. Okay? Magiging problematic ang relasyon nyo. Hindi ka magiging masaya. Lagi ka lang maiinis dyan. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6, hindi kayang mag-commit. So, ito yung mga lalaki na nakikipagrelasyon, pero hanggang doon lang. Ayaw niyang pumasok sa seryosohang relasyon. Siyempre, ikaw bilang babae, gusto mo na malaman kung ano ba ang patutunguhan ng relasyon ninyo. Pero itong lalaki na ito ay talaga namang babae rito, babae doon, or nag-aastang binata siya. Kapag ganyan ang lalaki, huwag ka nang magsayang ng panahon. Walang mangyayari sa ganyang relasyon kasi yung lalaki ay naglalaro pa lang yan. Hindi pa siya seryoso. Wala pa sa kanya ang bukabularyong seryosohang relasyon. Naglalaro pa lang yan, okay? Number 6. Number 7, maraming bisyo. Ang lalaking mabisyo, sigurado na maraming kalokohang ginagawa yan, okay? At magiging sakit sa ulo yan sa relasyon ninyo. Kasi yung mga bisyo na yan, wala namang magandang maidudulot niyan, okay? Kapag bisyo niya ay gumala, gumimik, sigurado niya, karugtong yan, babae. Kapag sugal, sigurado, walang pera. Waldas ang pera. Sigurado na ang mga properties dyan, sigurado na maibebenta yan. So, pagdating sa financial, maghihirap kayo kapag ganyan ang uri ng lalaki. Tapos, pag yan naman ay manginginom, away lagi yan. Walang katahimikan. So, ang lalaki na mabisyo, wala na yan. Ekis na yan. Okay? Ekis na agad-agad. Kapag ganyan, ang pinili mo, sigurado ba na maging masaya ka, maging matahimik ka kapag yan ang pinili mo? Hindi po. Umpisa pa lang yan ng sakit ng ulo mo. Okay? So, ayan po, ang number 7. Number 8, walang financial responsibility. Or ito yung gastador. Okay? Okay lang maging gastador kung ikaw ay single pa. Pero kapag nasa isang relasyon na, kasama mo na yung karelasyon mo sa mga magdi-decide sa mga paggagastusan yung dalawa. Hindi pwedeng ikaw at ikaw lamang ang nagdi-decide kung ano yung paggagamitan ng pera. At kapag ang lalaki na yan ay gastador, maluho, mas inuuna pa yung mga luho niya kaysa mga pangangailangan ninyo, huwag na yan. Kapag sa umpisa ay napansin mo na ganyan, huwag mo nang ipagpatuloy ang relasyon na yan. Kasi kapag naging kayo na, naging mag-asawa na kayo, sa tingin mo ba, magiging maayos yung relasyon nyo? Hindi ka man lang mabigyan ng pera dahil control niya yung finances ninyo. Tapos ngayon, ano ba ang pinagbibili niya? Di yung mga luho niya, yung mga pansarili niyang gustong mabili. Gastos dito, gastos doon, bili. One day millionaire, kapag ubos na, ulit. Antay na naman, magtitipid na naman. Sakit sa ulo yan. Hindi magiging maayos ang relasyon nyo. Gutom ang mangyayari. Okay? Number 8. So, ayan po, ang ilan lamang sa maraming mga uri ng lalaki na dapat mong iwasan. Napakarami yan, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.